Can we give a big clap offering of praise to our God? Yes, Lord. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. Praise God. Salamat sa Lord sa kanya pong kabutihan. Indeed, God is so good sa sa lahat ng pagkakataon. Kumbaga, this is the day na tayo po ay magbibigay ng papuri sa Panginoon, and I hope and I pray na during our worship, naramdaman nyo po yung connection natin sa Panginoon. Kasi after all, it is not really somebody na katabi mo na nagbibigay ng papuri sa Lord, but then it is you na magbibigay po ng pagsusulit pagdating dun sa connection natin sa Lord. And it is our prayer that every worship, you are connected with the power of the Holy Spirit. Siya po yung gagalaw sa buhay natin. It is not the performance, it is not the tugtugan, but it is the reality that God is so faithful and God is so true sa buhay natin. Amen? Ready na ba kayong makinig ng word? Amen. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Praise God, Praise God sa bawat linggo na binibigyan tayo ng Lord ng excitement, Parang parang alam mo yun, parang ang pagpunta po kasi sa church is like, you're going to a place where you will feel that you are connected, Where you are always in relief sa lahat ng business ng mundo, ano man yung nangyari kahapon, ano man yung nangyari sa family, ano man yung mga, let's say, yung mga sigalot, yung mga concern sa family. Indeed, this is the place for us to focus. It is not the place really, but then it is yung pagsasama-sama po ng mga taong nagnanais lumapit sa Panginoon. Amen? So ikaw at ako nandito ngayon dahil meron tayong magandang bagay na pag-uusapan sa umagang ito. Amen? Ready na po ba kayo? Sige, bigyan natin ulit ng isang malakas na palakpak ang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, for this wonderful day. Ang dami pong nangyari within this week. Isang linggo pa lang yan, kapatid. Last week, may nangyari sa buhay natin na kung saan we learn in some way, and then there's another one. So we will brace ourselves. So this month po, ang topic natin is about passing faith to the next generation. Minsan siguro sabihin, ako, parang di na sa akin to Para sa mga bata na to Kung ano yung papasa namin sa kanila. Actually, meron din pong pinasa sa atin na kung saan ngayon, nagagamit natin. And part of it, ako po personally, masasabi ko, ang pananampalataya na kailangan natin maipasa sa next generation is the consistency. Yung consistency po na lumalapit tayo sa Lord every now and then. Maliit na bagay, malaki, yung ginagawa po natin sa ngayon will take us into our destination. So yung journey natin ngayon is important. So actually maraming bagay na pwede tayong ipasa sa mga susunod na henerasyon. So we will take this verse. Sabi po sa 1 Thessalonians, can we all rise up? Basahin natin ng sabay-sabay. Okay, game. 1, 2, 3, go. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Jesus Christ. Shall we all pray? Father God, salamat Lord sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa word. Indeed, Lord, meron kami mga bagay na sasariwain sa mga salitang ito. Salamat, Panginoon, for using Paul. Lord, sa panahon na ito, Lord, na masasabi namin talagang kailangan namin itong mga ganitong salita. And it is our prayer, O Lord, that the Holy Spirit will touch our hearts. Whatever it is, O Father, na maaring hindi nakita ng lahat, but then ikaw nakakasumpong. And through that, Lord, we give it to you. And this time, Lord, we humble our hearts and ask for forgiveness. Maliit man or malaki, Lord, isang bagay lang gusto namin marating, Panginoon. Yung malinis po at dalisay ang aming puso sa paglapit sa inyo. Maraming salamat, Lord. Maitaas ka sa aming kalagitnaan. And most of all, O Father, dalangin namin that after this service, O God, makita namin, Lord, yung bagay na gusto mong sabihin sa amin. Marinig namin, Lord, ng visible, O God, yung mga gusto mong i-deliver sa amin. Salamat, Lord. Be with the speaker, O Father. Indeed, he is not worthy enough, but then by your grace, God, it is your holy presence whom we want to see sa panahon na ito, Lord. Nothing else. Thank you, Father. This is our prayer in the matchless name of Jesus Christ, the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Maupo na po kayo. Amen. So yun po, what is a certain thing dito po sa binasa natin na pwede nating ipasa sa next generation? Yes, be joyful, praying. What else?
Be thankful, no? So dito tayo mag-focus, no? Gratitude. Passing our faith to the next generation. How grateful you are, kapatid, sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, no? Sabihin na natin, most of us here are 40s, 50s, 60s, no? Sa panahon po na yon, sabi natin, maraming bagay sa buhay natin na hindi na pangyari. Maraming bagay sa buhay natin na mapangyayari at soon mangyayari. And we are still hoping that one day, God will open the gates of heaven for those prayers. No? Naniniwala po ako na ang Panginoon marunong magbigay. Tama? Hindi niya ibibigay lahat. Pero pag binigay ng Lord yon, siksik, liglig at umaapaw. No? Kumbaga, dun tayo excited eh. Lord, tinapay lang yung hiningi ko eh. May palaman pa, hotdog, tsaka cheese. O, di ba? No, whatever it is, kapatid, na gusto mong hingin sa Lord, no, ipagkakaloob niya yon sa aspetong nararapat para sa iyo. At makakabuti yan para sa iyo. Amen? So what is gratitude? No? Gratitude, it is the key to happiness. Satisfying life. Minsan sinasabi ng iba, di naman gratitude. Actually, it is money who will make a person happy. Pero sa atin po, bilang nakakilala sa Lord, money is just a thing na kailangan natin sa pang-araw-araw. No? Pero hindi po nangangahulugan na ang buhay natin umiikot sa pera. Tatandaan nyo, 20 years ago, no? Nung una kayong dumating dito, or 5 years ago, 10 years ago, gusto nyo magtrabaho, kumita ng salapi. No? Nung pagdating dito, nakapunta ka ng church, nakakilala ka sa Lord, hindi pala talaga pera ang sukatan. Ang sukatan pala talaga yung personal na pagkakilala sa Panginoon. No? Kung sino ka, at kung sino si Lord, yun ang magmamatter sa dulo. Hindi dun sa mga kasama natin. It is between you and the Lord na talagang makita natin dapat merong relasyong talagang masasabi nating punong-puno. No? So it improves relationship, right? It is the healthiest emotion to feel by a person. Di ba? Pag grateful ka palagi. Alam mo yun, may mga bagay kasi sa buhay natin na minsan, ang gratefulness tinitingnan natin sa nakikita ng mata. Pero ang Lord, extraordinary. Yung hindi mo nakikita, nakikita ng iba. Sample po, nakita na kayo ng kalapate na tumutuka, pero wala namang tinutuka. No? Di ba minsan parang tuka siya ng tuka, pero wala namang kinakain. Tumutuka lang siya ng tumutuka. Minsan nga, manok, ganun din eh. Pero wala naman, pag tinignan mo, ako lang ba nakaka-observe nun? No? Pero pag lumapit ka, makikita mo, kasi parang ganito po yan eh. Yung mga ganong hayop, tumutuka lang sila, pero hindi sila masyadong nagtotoy na kagaya natin. Hindi nag-e-effort. Pero nabubuhay sila. Tayo, dumudulog tayo sa Panginoon. And most of the time, hindi natin nakikita yung mga kailangan natin ipagpasalamat sa Lord. Na Lord, salamat. Bakit? Buhay pa ako ngayon. Kumpleto pa yung aking katawan. Malakas pa yung pangatawan ko. I still have my family na I know soon, hindi magtatagal, pero habang nandito kami, i-enjoy nyo po yung time na kung saan yung season na kailangang maging maligaya kayo. Hindi po yung kaligayahan na kahit na kahit na hindi maging maayos ang buhay ko, okay lang to. No. Meron pong kaligayahan na nanggagaling sa Lord na pag nilid niya tayo, nasa tamang landas ang buhay natin. Yun yung hinahanap natin palagi. No? So dito sa bagay na to, dito po, may 3 bagay na binigay sa atin si Paul. Na kung saan, kailangan nating pagnilay-nilayan. Number 1 is be joyful. No? Be joyful. Always be joyful. Maging masayahin araw-araw. No? Never stop praying. Andun na eh. Tapos be thankful in all circumstances. So joyful, praying, and be thankful in all circumstances. No? God's will for you and for our life is, however, to be grateful. Right? But not all are grateful. Yung iba, no, pagdating natin sa opisina, merong mga tao na talagang hindi thankful sa mga bagay-bagay. Merong masasabi. Kahit nga minsan sorry mga kapatid. Kahit tayo, nadadamay tayo minsan. No? Sinasabi natin, thankful ako, meron akong Panginoon. Pero pag nandun ka na, kapatid, minsan yung buka ng bibig mo, kaparehas na ng mga tao sa paligid mo. Kaya sa atin, bilang Kristiyano, we need to guard our hearts. Lalo na sa group of people. Kasi hindi ka pwedeng magningning sa isang lugar na kung saan alam nilang sarado yung kanilang kaisipan. So ang sa atin, every now and then, kagaya sabi po ron, no, never stop praying. Pray.
we need to pray that God will always protect us against the powers of this world. No? Ang kalaban po natin, hindi naman talaga lakas ng tao or hindi power ng tao. Ang kalaban po natin against principalities, against spiritual, no? Against anything beyond this world. Ang kalaban po natin yung sisira ng ating lakad sa Panginoon. Kasi pag nasira ang lakad natin sa Lord, sira na lahat. No? Wala na tayong bagay na makikita doon sa area na yon. Kumbaga, hindi magmamaterialize yung lakad natin sa Panginoon Really, marami tayong matututunan sa umagang ito, and I invite everybody to pause for a while and let us pray. Amen. Father God, salamat Lord sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Salamat Lord dahil alam namin na meron kaming matututunan sa mga verse na maririnig namin sa oras na ito. Ano pa man, Panginoon, we want to be people na laging mapanalanginin, O God. Sa lahat ng step ng buhay namin, Panginoon, this is the right thing and for us to do. And always instill in our hearts, Lord, the spirit of gratefulness in everything that you will do. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So gratitude. Ano ba yung gratitude? No? Sabi ni Rick Warren, gratitude is the constant mindset of thankfulness. Gratitude, it is a way of saying thank you. No? Siyempre, pag grateful ka, thankful ka. Diba? Kaya lang, ang gratitude kasi, in a Christian point of view, it is more than saying thank you. Yung salitang thank you, kapatid, tatanungin ko kayo I know sometimes nagagamit ito sa ibang tao. Pero question lang, nagagamit nyo ba ito sa sarili nyong kamag-anak? Nagagamit nyo ba ito sa sarili nyong spouse? Nagagamit nyo ba ito sa mga kapatid nyo? Sometimes kasi yun yung familiarity natin Pagka mag-anak mo, ang corny mo, nagti-thank you ka, nag-I love you ka sa akin, ew. No? Pero, tignan natin maigi. Sometimes, kapatid, doon tayo kanukulang. Right? Saying, I love you to the people next to you. Kailan mo sinabi yung last time, no? Na mahal mo yung taong katabi mo? Kailan mo sinabi na yung kasama mo palagi, kaaway mo palagi, no? Sa hirap at ginhawa, nasabihan mong, alam mo, hindi ko to sinasabi palagi, but then I love you. And I care about you. Kasi most of the time po, palabas tayo di ba? From your family, palabas. Dapat maging mabuti ka, nak. Dapat sa mga tao, nagbe-bless ka. Dapat sa tao, nagte-thank you ka, nag-I love you ka sa kanila. Dun kaya sa sarili mong magulang. Dun kaya sa sarili mong kapatid. No? Di ba? Reality bites. But then, most of the time, ang nakakalimutan natin, yung pinanggalingan. Kaya mga kapatid, sa atin po bilang Kristiyano, I know we have this family QEC. But then for me, choose pa din your spiritual family. I know there will be a journey na minsan makakita ka ng mga, let's say, mga families na you want also to be included in that part of the family. Kaya lang po kasi you have been fed. Alam mo yun, you toil. Yung lahat ng bagay na pwede mong marinig is nandito sa family na ito. And we are thankful, me personally. This church, I have been thankful and grateful for God bless me with this church. It is not the name, but it is the people na nakasama ko. No? Sa buong stay ko rito, we've been here for 20 years now. No, hindi namin alam kung ilang taon pa, pero alam namin yung kabutihan ng Lord hindi matatapos. Amen. Yun po yun di ba? Maybe 20 years will pass, 30 years, 50 years, pero ang kabutihan ng Lord continues. Hindi po nangangahulugan na pag nagkakaedad ka, nakakalimutan ka na. Bakit? Habang nakakalimutan tayo ng tao, ang Panginoon, hindi tayo nakakalimutan. Amen? Kung may future ka noon, mas may future ka ngayon. Yun po yung sinasabi sa atin doon. Kung ano man yung bagay na nakikita mo, parang yung trabaho ko mukhang hindi na magtatagal No? Iba po ang ekonomiya ng Panginoon sa ekonomiya ng tao. Ang ekonomiya ng tao, pawala. Ang ekonomiya ng Lord, sagana. No? So doon tayo magfo-focus, no? Kaya tayo nagiging grateful sa mga bagay-bagay. Kasi meron ka na, binibigyan ka pa. At yung ibinibigay sa atin, hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil mapagmahal ang Panginoon, ibinibigay niya yung lahat sa atin. No? So it is constant mindedness of thankfulness. No? So in gratitude, you can make a poor man rich and a rich man miserable. Kasi nga naman, di ba, yung poor, pag grateful siya, no, nagpapasalamat siya palagi.
Minsan yung mayaman, meron na, humingi pa ng mas marami. No? Parang dun pala, magkakaproblema na tayo. And it is our prayer na we as Christians, di naman po natin sinasabi na dapat di tayo maging mayaman. No. Niloloob ng Lord sa bawat isa sa atin na tayo ay maging responsible sa binibigay ng Panginoon. Kasi lahat ng meron tayo ngayon, kapatid, binigay yan at anytime kukunin yan. So maging ready tayo na anumang meron tayo ngayon, soon, mawawala. Pero yung ginagawa nating paglakad sa Lord, maganda po ang tinatahak nating lahat. Amen? So, can we thank God amidst the storm? Amen. Yes. Totoo yun. We have so much to be thankful for, and if you cannot think of it, I want to tell you this. All of us deserve hell, but Jesus made a way out to redeem and forgive us through all our sins. No? Kung titignan natin, alam mo minsan, hindi mo naiisip yung area ng pagpapasalamat sa Lord. Pero kapatid, dapat doon ang punta natin eh. Pero dahil sa habag at pag-ibig ng Panginoon, no, inako niya tayo na yung kasalanan mo, kinuha ko na. Yun yung sinasabi sa atin ng Lord. Yeah, we deserve hell. Really. It's not a joke. Kahit sinasabi ng iba na impyerno namang buhay ito. No? Usually, naririnig natin yun sa mga tao na wala pang ganap na relasyon sa Lord. And indeed, dahil sinasabi nila yon, it boils down na, yun yung ina-accept nila eh. So, yun ang napangyari sa loob ng bahay. Kaya lang, pansinin nyo rin po, I know you have also past life. And alam ko rin na ngayon, meron na kayong bagong buhay. At alam nyo at nakita nyo yung difference ng nangyari before at ng nangyari nung tinanggap nyo ang Panginoon. Amen? Ang laking difference. Na dati, mainiting ka eh. Natatandaan ko po, dati, nung nag-start para ako sa faith, talagang, dahil bata ka, palaban. Ngayon, hindi na pinag-usapan ng palabanan ngayon. Patataga na lang. At saka pababaan. No? Parang kung ito ka, kapatid, gusto kitang paglingkuran, mas gusto kong bumaba sa'yo. Kasi nakita natin na ang tanging bagay na ginawa ng Panginoon is minahal niya ang tao. At pinaglingkuran niya to. Kaya kailangan din natin gawin, sa ayaw natin at sa hindi, kailangan natin maglingkod. No? Hindi bilang public servant. Bigay na natin yun sa kanila. No? And who knows? Di naman natin sinasara lahat eh. No? Lahat lang ng bagay na meron tayo is galing sa Panginoon at magsusulit sa Panginoon. So do you know, no? Ano lang po, no? Statistics. Do you know that 130,000 planes landed safe every day? No? Pag nag-AI ka, makikita mo yan. 130,000. So bakit may ganung bilang? Pero di ba dun sa mga safety landed, wala namang ganung balita. Anong balita? Yung nag-crash. Yung mga namatay. No? Minsan tao, doon talaga nag-focus. Ilan lang naman yun. No? Kaya doon natin makikita na minsan, pagdating doon sa area ng gratefulness, yung mga bagay na nakikita natin, doon tayo dapat nagpapasalamat. Kaya kagaya nga ng sabi ko, it is not the reason na kailangan makita mo yung bagay na kailangan natin pagpasalamat. Kasi minsan, ang binigay sa atin ng Lord, nandyan na kapatid. Kailangan mo lang hanapin. No? Kailangan mo lang ipanalangin. So we ought to give thanks to the Lord for He is good and He is God. So go back tayo dun sa word, meron tayong matututunan po dito sa 10 lepers. No? In Luke chapter 17 verses 11 to 17, in New Living Translation, it says, 10 healed of leprosy. As Jesus continued on toward Jerusalem, He reached the border between Galilee and Samaria. Sa mga hindi po nakakalam, ang Galilee at Samaria are enemies. No? Tatandaan nyo si Jesus Christ and the Samaritan woman. Diba ang sabi niya, hindi ka dapat nakikipag-usap sa akin. Why? Kasi you are a Galilean. So dun pala makikita natin kung paano outcast yung bawat isa. So 12, as he entered a village there, 10 men with leprosy stood at a distance. Siyempre, dahil leprosy, during this time, wala pong lunas. Ano ba yung leprosy? It is a disease na kung saan kumakain ng laman. Kumakain ng balat. So ngayon, kung meron kang 5, next time, ano na lang yan? 2.5. Kasi kalahati na siya hanggang sa mawala. No? Ganun siya, no? Hindi naman siya bigla, pero syempre, dahil disease siya, nakakahawa po. It is incurable during this time. So syempre, 10 men with leprosy stood at a distance, crying out, Jesus, Master, have mercy on us. They know.
Sino makakapagpagaling sa kanila? No? 14, he looked at them and said, "Go show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed of their leprosy. No, just imagine the power of the word that will come from our Lord Jesus Christ. No, anything, kapatid, just a word. No, ang pinag-usapan nga natin, marami kayong maririnig na salita sa amin, but only one word from Jesus Christ, you will be healed. Your life will let's say magbabago upside down. So one of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus. So hindi siya bumalik sa priest. Bumalik siya sa Panginoon shouting, "Praise God!" He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. Di ba tatandaan yun, Samaritan woman? Hindi kalebel ng Jew, ng Galilee na kagaya ni Jesus Christ. And this, another one, parang sinasabi sa atin dito, hindi nangangahulugan na kailangan makita ng lahat na ikaw dapat lumalapit sa Lord. Kasi ngayon po, binibigay niya na sa lahat. No? Kahit hindi maganda ang nakaraan, basta ready ka magbago sa harapan ng Lord, gagawin at gagawin ng Panginoon yung role niya for you to be changed upside down. God is always in the business of changing people's lives. We cannot change people. Kahit po, panalangin ka namin 100 times. Kung hindi ka lalapit at isusuko mo ang buhay mo sa Panginoon, walang mangyayari. Pero dahil si Lord nga ang nagbabago ng buhay natin, no, kahit little by little, kapatid, do your part na makalapit sa Panginoon. No? So nagtanong si Jesus Christ. Jesus asked, "Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Nasaan nga naman yung 9? No? So dito makikita po natin, no, syempre when you have this kind of disease, ang tao hindi ka lalapitan. No? Maraming bagay na pinakita rito. You will be separated yourself to the community and to the family. Just imagine the weight of it. Kasi tayo, we are a people who needs sense of belongingness. That is the reason, kapatid, nandito tayo sa church. Kasi in this church, you belong. Wala tayong cancel culture dito. Sometimes people, especially yung mga umaalis, may nasasabi sila, and valid naman po yon. Kasi they are hurting. Ang sa atin lang, we pray that soon, no, makakope up tayo ulit, maayos ulit yung relasyon na sinimula natin sa Panginoon. So dito po, no, merong 10 lepers, no, 9 Jew, no, imagine 9 Jew, si Jesus Christ, Jew. Ibig sabihin, parang ganito yung kapatid, 9 na Kristiyano at 1 hindi. No, na in-expect natin, itong isa ang lalayo, pero siya ang lumapit. No. So separated, no? So just imagine the weight of it. Religious people also condemning their condition. 'Di ba? Kahit na dito, no? Kahit sa church, bakit nga po? Kasi nga nakakahawa ang kanyang sakit. No? So lifetime suffering and condemnation until one day they met Jesus Christ. Parang sa atin 'yan, kapatid, Natatandaan niyo nung una kayong lumakad sa Lord? Wow, lahat talaga hindi ko maintindihan. Parang hindi ko alam kung anong gusto kong puntahan. And then one time, Jesus shows up. Nagkaroon ng sense of direction. Palagi ka na lang masaya. Kaya minsan sinasabihan ng Kristiyano, parang baliw Bakit? Ba't ang saya mo? May problema ka, ang saya mo. Parang may problema ka, okay, may mga pangangailangan ka na wala pa ngayon, pero talagang andun yung joy sa pagitan nyo. Diba? Narinig niyo po, sabi ni Pastor Stephen, no? Guluhin natin yung impyerno. Bakit? Ang alam kasi nila, hindi ka tutulog sa Lord kasi nga, you're on your lowest. Pero bakit ganun? Si Lord pa rin ang nakikita niya. In spite the fact na maaring, alam mo yun, terminal yung kanyang sakit, ilang araw na lang siya mabubuhay, pero yung pagtitiwala sa Lord, ng taong nagtitiwalang tunay sa Lord, hindi po yun nagbabago. No? Habang nagtatagal, yung fire is talagang nag-aalab. Sa atin kasi, kapatid, that's normal, no? Minsan, yung faith mo is talagang fiery. Sometimes naman, parang andap-andap. No? Kaya sa atin po, di ba sabi rin ng Bible, be on guard. Be watchful. Kasi sa lakad natin sa Lord, it is us na magbibigay ng fire doon sa mga bagay na nilalakaran natin. For example po, di ba? Meron kasi tayong work. Ngayon, ang work natin, minsan, i-drain tayo niyan.
Pansin nyo ba yon? Minsan, di ba, may prayer meeting pa sa gabi, may mga gawain pang kailangan gawin. Pero bakit may lakas pa rin? Kahit drain ka na sa work. Meaning, ang gratefulness at ang happiness, hindi makukuha ng perang sinasahod mo every month. Ang gratefulness na meron tayo sa Lord is mapupunta ron sa point na, alam mo yun, hindi ka deserving, pero it was given. Di ba? Lord, hindi sapat eh. Hindi sapat yung ginagawa ko, pero binibigay mo. Alam mo yun, that's the wonder of our God. Doon ka amaze eh. Kasi He never ceases to amaze us. No? Kung meron pang ibang word para sabihin mo talagang grabe ang Panginoon, hindi mo yun madidescribe. No? Minsan we are telling that God is so good. Yung good na yun, kapatid, wala nang ibang ibig sabihin yun. He is good. Ibig sabihin, kung meron pang higit sa salitang good, which is best, yun si Lord. No? Yun ang dahilan why we always come at the foot of the cross. That whatever happens, maybe you're busy at work, busy in your family, busy in anything. Ngayon nga po, di ba, lisensya ng pagiging busy. Bakit? Pag tinanong ka, kapatid, kumusta? Busy. Wow! Sana all busy. No? Tapos yun yung nagiging dahilan bakit yung mga ministry sa church at yung mga kailangan gawin sa church na makakatulong sa'yo, hindi mo na magawa. Minsan, ang galing din talaga ng kaaway, no? Bibigyan ka niya ng something na pag hindi ka nag-pause, kapatid, tuloy-tuloy ka. Pero pag nag-pause for a while ka at makikita mong, hindi ito mahalaga eh. Yun yung sa atin eh, bilang Kristiyano, ano bang ginagawa ko? Why am I doing this? No? Di ba sabi rin ni Pastor Stephen, ano bang why? Why are you doing this? No? Kasi may mga bagay sa buhay natin na hindi natin naintindihan bakit natin ginagawa. For example, yung pagpunta sa church. Why are you doing this? Because alam natin in some way, merong relief. Merong something good that is about to unfold sa buhay natin. And dun tayo excited eh. Di ba? Doon tayo excited. And naniniwala, kapatid, etong Samaritan na to, bakit siya bumalik? Naisip niya kasi, no, of all the things na nagawa niya, napagaling siya ng Panginoon doon sa kanyang sakit. And wala akong ibang pwedeng gawin kundi magpasalamat sa Lord doon sa ginawa niya. Kasi more than pwedeng sabihin niya na hindi ako worthy ng ganitong kagalingan. Pero one word lang na nanggaling sa Lord, naranasan ko ang kagalingan. Di ba? Yun yung sa atin eh. Kaya kapatid, minsan pansinin natin, pag wala tayong ginagawa, hindi natin maramdaman ang galaw ng banal na Espiritu Santo. Kasi sometimes, kagaya po na sabi ko sa inyo, these lepers, di ba sabi ron, cleanse sila eh. No? Nung nagpunta sila sa priest, as they went, they were cleansed of their leprosy. So, ibig sabihin, motion activated. One at a time. Di sila gumaling in an instant. No? One at a time. Maybe this, no? Sa atin po, sa buhay natin, meron tayong kailangang gawin para magkaroon tayo ng kagalingan inside and out. Minsan, kapatid, alam mo yun, meron tayong part sa buhay natin na kaya ko to. I can do this. Kaya lang kasi nung nakilala natin ang Lord, iba na. Kaya to ng Panginoon. Kung kinaya niya to before, kakayanin niya to ngayon at kakayanin niya sa susunod. Di ba? Kung ano man yung nangyayari sa buhay natin ngayon, people will say something on it. But rest assured, if your heart is right to the Lord, dun tayo magsettle. Diba? Kasi really we cannot please men. But pag nakuha natin ang happiness ng Panginoon, jackpot ang meron tayo. Kasi siya ang nagbigay eh. Siya rin ang kukuha. No? So one came back, 10%, diba? Kasi yun nga, yung thought na, He is so good for me, na hindi ako magkaroon ng dahilan na bumalik. Para sa atin din, di ba, sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang, kapatid, tatanungin kita, bakit ka bumabalik sa church? Iba-ibang tanong yan eh. Ay, iba-ibang sagot. No? Some of us, bumabalik sa church, yung spiritual kasi nga nakita mo yung pagbabago sa buhay mo. Some of us have been blessed. Nung napunta kasi ako sa church na to, yung pagpapala sa akin, sobra na eh. Kaya nga po, every now and then, ang challenge natin sa lahat, kapatid, don't settle on your emotion. Settle on the truth, on what the Bible is saying. Kasi ang sabi ng Biblia, pag may unos, brace yourself.
Kasi another storm is about to happen. Pero habang ikaw ay nandun sa area na okay ka lang, reinforce yourselves by the power of the Word. Kaya po yung mga ganito, every week, we are here listening to the Word. Kahit naman po kami, no? Mga pastor kami, pero nakikinig pa rin kami ng salita. Kasi meron tayong makukuha na magagamit natin within the week. Maaaring yan, nababasa nyo ngayon. Pero makikita nyo yung katotohanan na yung area ng paglapit at yung area ng pagpapasalamat, importante sa buhay natin bilang mananampalataya. No? So surprisingly, nasan nga yung Siyam? No? How can you be so blessed and not be grateful, not to be silent nor be vocal about it? Di ba? Bakit blessed ka? Kasi di ba minsan alam natin sa Christianity, pag blessed ka, silent ka. Bakit? Baka makita nila nagtataas ako ng kamay. Nagpupuri ako sa Lord, tapos nagtutukan ako ng ng live stream nyo. Tapos ikaw to Hindi ako yan. No? Minsan nahihiya tayo pag alam mong nakataas yung dalawang kamay pag nagpupuri ka sa Lord. Pero once and for all, nung time na meron kang hinihingi sa Lord, ang vocal mo, kapatid. Di ba? Lord, bigay mo lang to. Maglilingkod ako sa'yo. Nung binigay na, silent night na tayo. Kasi nabigay na Di ba? Reality bites. Pero sa atin kasi, the more na mas pinagpapala tayo, alam nyo yun, hindi nyo mapipigilan ang buka ng bibig nyo para i-declare ang kabutihan ng Panginoon sa buhay nyo. No? Kahit anong mangyari, tatayo at tatayo ka Bakit? Kasi may binigay ang Lord. Di ba nga? Kaya siya bumalik, kapatid May binigay ang Panginoon na hindi mo deserve. Pero ibibigay niya yon out of love. Ganon ang Panginoon na meron tayo. Kaya nga mga inawit natin, di ba? Puro Jesus Christ ang let's say, ang focus. No? It is not all about us, but it's all about Jesus Christ. So the last one, syempre, yung bumalik, may bonus siya. Sometimes we just need to come back for Him to move to our life. So healing, no? Healed, Greek word, sozo, no? Healing inside out. Ito po yung nagkaroon dun sa taong bumalik. Healing inside out, physical and emotional restoration, spiritual wholeness. Dun siya Siyam got healed. But this one, fully healed, fully restored. Na sa atin, kapatid, wag lang tayo magsettle na hinil tayo ng Panginoon. Bumalik tayo sa Kanya. Para maranasan natin naranasan nung last. No? Na may healing sa Lord. If you want to be healed, ang gusto iparanas kasi ng Lord sa atin, hindi lang yung abundance ng pananalapi, yung abundance ng heart. That out of the abundance of your heart, your mouth will speak and declare that your God is able to do exceedingly, abundantly, all that we can ever ask or think. No? Just imagine, kapatid, kung gaano ka-powerful ang word na binibigay sa atin, no? I also want to be like this. I want to be fully healed. I want to be restored. Hindi lang yung healing ng katawan alam mo yun? Ang katawan mapapagod. Pero pag healed ka inside out, magugulat ka, magagawa mo yung mga bagay na magagawa mo na you've never done before. 'Di ba? Sample sa atin, syempre maghanap ka ng mga elderlies. Bishop Beda, no? Matagal na sila rito, si Ninang Glo. 'Di ba? These are the people, tapos meron tayong mga nanay at tatay rito na, alam mo yun, biyaya ng Panginoon na lang. No? Kung paano na pangyayari yung kanilang energies, ganun pa din, it is because of the Lord. At kung paano tayo nagiging malakas, it is because of the Lord. Hihina ang katawan, kapatid. Pero ang relasyon natin sa Lord, hindi pwedeng humina yan kahit tumanda tayo. At ang kagandahan pa ron, no, habang humihina ang katawan, ang espiritu pwedeng nag-aalab. No? Yun ang kagandahan natin sa Lord. Meron tayong pag-asa na maaring sa ngayon di natin nakikita. Pero ang pag-asa natin sa Lord, hindi yun mananakaw sa'yo kahit kailan. 'Di ba? Lahat mananakaw Pera mo, kagandahan ng itsura, mananakaw. Yung lusog mo, yung kagandahang lalaki, kagandahang babae, soon, mananakaw, mawawala. No? Kaya lang habang may mga bagay na nawawala, dapat meron tayong bagay na restored. Ano yun? Yung presensya ng Panginoon sa pang-araw-araw. Amen? So, 3 things, no? Paano nga ba natin na-develop yung area ng gratitude sa buhay natin? 3 things to develop gratitude. Alam ko po marami, pero syempre, concentrate lang tayo sa 3 bagay. Number 1, open your eyes. In Luke chapter 17, verse 15, it says, one of them, when he saw that he was healed,
came back to Jesus shouting, "Praise God!" Bumalik siya sa Panginoon. When he saw, ibig sabihin, ganito yan kapatid, hindi niya lang binuksan yung kanyang physical eye. Binuksan niya yung kanyang spiritual eye. That I still have a future when it comes to Jesus Christ. Kaya siya napasigaw eh. Di ba? Sa kanyang pagbabalik. Just imagine, di ba? Parang, kasi that time, alam ko na minsan, pag merong okay na sa buhay nyo, meron kayong mga taong kailangan lapitan. Pero sa atin, magkakaroon tayo ng kapahingahan pag sa Panginoon tayo lumapit. No? Ano mang concern ng buhay nyo, kapatid, ano mang pangangailangan yan, hindi yan maibibigay ni pastor. Maibibigay ng Panginoon sa tamang panahon at pagkakataon. Bakit? Ang denial sa Lord, ang delay sa Panginoon, hindi siya denial. It is a test. Para makita ng Lord na yung faithfulness mo, kapatid, itest natin para malaman nating totoo. Diba? Kasi kung ang faith, if you are faithful, na-test na ba yung faith mo? Hindi pa yung trusted. So, kailangan natin siyang i-test para malaman mo talaga na totoo ang lakad natin sa Lord. So, see circumstances in a different light. Before, they focus on the problem, but now, they focus on the problem solver. Most of the time po kasi ganun ang nangyayari. No? Sa paglakad natin sa Lord, tumitingin tayo dun sa mga taong ginagamit ng Panginoon. Tumitingin tayo dun sa sitwasyon na talagang napangyayari na talagang umaayon dun sa kalooban natin. Pero once and for all, hindi tayo nakakapag-concentrate dun sa gumamit ng taong yon. Hindi tayo minsan nakakonsentrate dun sa nagbigay. Kasi minsan ang tinitignan natin, halimbawa, si Pastor Abner, inutangan ko. Pinahiram niya ako. Sa kanya na ako nakatingin. Kasi sa kanya galing ang blessing. Ganon din po ang naging problema ng mga Israelita. Nung si Moses ginagamit, palabas ng Israel, siya ang tinitingnan ng lahat na tagapagligtas, no, naming mga Israelita kasi nga inalis kami. Kaya lang, kapatid, sa buhay natin, may ginagamit ang Panginoon. Na most of that time, hindi tayo nakakapagpasalamat. Kapatid, ganito kasi yan eh. You've been here for so long. Yeah, really. No? Nagkaroon tayo ng pastor's appreciation before. And we are thankful for you brothers and sisters, na you appreciate what we are doing. Kaya lang, alam ko, we have the same heart na ang gusto rin namin, syempre, sa inyo, we will also be thankful pag nakikita namin ang sarili nyo, dinadala nyo palapit sa Lord. Nag-aaral kayo ng salita ng Panginoon. Kasi iba yun eh. Kasi even you can also be an encouragement to us. No? So, ganun po, no? Nakakalimutan natin yung mga taong nakapaligid sa atin. Na minsan, part of it, let's commend those people. Bakit? Comfortable po tayo ngayon. No? Tatandaan po natin na bago naging comfortable ang worship hall na to, merong mga taong paggising pa lang ng umaga, may gising na. Naghahanda na ng makakain ng mga worker. Ano pa? Nag-aayos ng upuan, nagpapabango ng church. Para nga naman pagdating natin, wow, I love this church. And meron pong gumawa ng mga bagay na yon. Na sometimes, I know, si Lord pinapapurihan natin sa mga taong to. But then let us also be an encouragement to these people. Let's say thank you, no? Pwede ba nating palakpakan yung ating mga tech team, worship team, manggagawa, volunteers ng church? Kasi really, they deserve it all. Mahirap po. Bakit? Kasi naranasan ko rin sa ministry na kagaya ng ginagalawan nila. Minsan meron tayo mga bagay na gustong mapangyari, pero part of it, nandun po yun sa prayer natin sa Panginoon. No? So we need to open our eyes for us to see na may magagawa ang Panginoon sa buhay natin. Sometimes, di ba, ang tinitignan natin yung messy na kitchen. Pero syempre, bago naging messy yon, anong meron? May pagkain na inihanda doon. Ngayon, dahil may pagkain, may pambili. Ngayon, dahil may pambili, may pinanggalingan. Ano po yon? May provision. Na sometimes, kaya gumugulo, may pinanggalingang maganda na kung saan di na tayo doon nakafocus. Nakafocus na lang tayo ron sa gulo. Para mga bata rin yan, di ba? Ang mga bata, kapag inayos mo, gusto nila yung ayos. Kasi meron silang guguluhin. Pag magulo na yan, wala na silang guguluhin kasi magulo na yan eh. No? That's how it works. Pero kung titignan natin ang blessing na meron kang
bata sa bahay, or let's say may provision ka sa kitchen, yun yung mga area sa buhay natin na kailangan natin magpasalamat. For example po, sa work. Diba? Nung una, alam mo yun, Lord, bigay mo lang to sa akin. Talagang maglilingkod ako sa'yo. Binigay ng Panginoon. Siyempre, una, excited ka. Kung alas 8 ang time nyo, 6 pa lang, andun ka na. No? Kulang na lang, doon ka matulog. No? Tapos dumating, a few years later, diba? Isa ka na ngayon dun sa toxic, sa loob ng opisina. Ayan yung manager na yan, ganito yan eh. No? Parang kung ano na yung naging kalakaran sa loob ng opisina, naging ganun ka na rin. Kaya sa atin po bilang Kristiyano, alam niyo yon, we need to be grateful. Ano bang grateful natin pagdating sa work? Not all has won. Not all were blessed. No? Ngayon, kung meron ka mga ngayon, maliit man ang sahod, kapatid, or malaki, walang pinagkaiba yon. Trabaho pa rin ang pinag-uusapan natin. And dun nga sa parable of the talents, diba? Binigyan ng 5, binigyan ng 2, binigyan ng 1. Maaaring sa ngayon, yung binigay ng Panginoon sa'yo, isapat para sa'yo. So, kailangan nating hanapin yung pagpapasalamat. Lord, salamat. Hindi lahat binibigyan, pero dahil binigyan mo ko, salamat. No? We need to open our spiritual eyes. Not dun sa eyes na kailangan pag may trabaho ka, malaki ang sahod. No? Na kailangan pag may trabaho ka, maganda upuan, maganda opisina. Dapat may sarili akong table. Dapat may parking ako sa baba. No? Ganun kasi, yun yung package nun eh. Dapat may pa-education ako sa bata. Dapat may pa-travel. Dapat may ganito. Tapos yung overtime, dapat bayad. O, di ba? Ang dami. No? Pero kung titignan natin yung gratefulness dun sa area na yon, you are blessed. Binigyan ka ng Lord. Out of thousands right now, here in Doha, na walang trabaho, meron ka, kapatid. So, sa akin po, if you really want to upgrade, ask the Lord. Kasi sometimes, kaya wala sa yung 5, wala sa yung 2, at 1 lang ang meron, yun lang ang kaya. Kaya dun sa mga panalangin natin, kapatid, sa Panginoon, check your heart. Kasi sometimes, kung ano lang ang binibigay natin sa Panginoon, nagre-reciprocate lang siya dahil yun lang ang kaya natin. Don't fake yourself. Minsan sinasabi natin, Lord, gusto ko ng 5. Gagawin ko yung 10. Marami na pong nagmalaki sa biyaya ng Panginoon. Dahil gusto nilang mangyari, dun lang sa kagustuhan nila, hindi siya nag-materialize. Pero dun sa mga taong gumalaw lang sa biyaya ng Panginoon, nakita mo yung kung paano nag-flourish ang kanilang ministry. Diba? Ganun po yun. Doon natin tignan yung sarili natin. Huwag tayo mag-focus sa kung anong meron sa iba. Kaya tayo minsan ungrateful eh. Nakafocus ka sa iba kung anong meron sila. Diba? Nagkakaroon ka ng sense of inactivity. Sa trabaho lang. Bakit siya pin-remote? Ako hindi. Kulang na lang. Linisin ko lahat. Di ko naman trabaho. Kulang na lang, timpla ko sila ng kape. Pero siya, hayahay lang, na-promote pa. Ako, technical, ang galing ko, di ba? Ang galing ko, hindi ako na-promote. No? Yun ang nagiging problema sa atin. Avoid comparison. Just open your eyes, spiritual eyes, palapit sa Panginoon. Number 2, no? In Philippians chapter 4, verse 11, sabi rito, not that I was ever in need, sabi ni Paul sa mga taga-Filipos. For I have learned how to be content with whatever I have. No? When it comes dito sa ungratefulness na to, magiging grateful ka, kapatid, kapag natutunan mong maging content. Kontento sa buhay. No? Kung ano lang yung meron ngayon, salamat Lord. Kasi hindi naman lahat binigyan. Yung pagpunta mo lang dito isang malaking bagay na yon. So number 2, open your lips. As he entered the village there, 10 men with leprosy stood at a distance, crying out, Jesus! Master, have mercy on us. Yun yung sinasabi ko kanina, kapatid. Nung area na nangingin ka sa Lord, ang lakas ng bibig mo. No? Talagang ang declaration mo matindi. Nung binigay na ng Panginoon, nakalimutan mo na nasan ka na. No? Kasi nga, binigay na ng Panginoon. No? Na minsan sa buhay natin, kailangan nating tignan. Kailangan nating tignan na yung intentionality na i-express natin sa Lord kung ano yung tunay nating nararamdaman. No? We need to be thankful to the people around us, thankful to our spouses and families. No? Kasi doon natin makikita, alam mo yun yung out of the abundance of your heart, talagang mapapasigaw ka sa kabutihan ng Panginoon. No? In verse 12 and 13 it says,
Yeah, yun nga, we never should be silent, no? So in verse 12 and 13, it says, as he entered the village there, 10 men with leprosy stood at a distance crying out, Jesus, Master, have mercy on us. Yun po. No? Na minsan, sa buhay natin, kapag meron kang hinihiling sa Panginoon, kailangan mo siyang i-express. No? Na dito sa ministry na meron tayo, kagaya nga po ng sabi ko, no, babalikan natin kanina, meron mga taong naging dahilan kung saan tayo nandun ngayon. May mga taong dati naaya tayo. Talagang di tayo tinitigilan. Minsan nga sabihin pa na, ang kulit naman ito. Ang dami ko ng dahilan para hindi ako makapunta ng church Pero talagang inaaya niya ako sa church. And mind you this, nung nandito ka na sa church, iba na ang kwento mo. Alam mo kapatid, salamat. Kasi pinilit niyo ako. Actually, that pilit is kind of intentional. Alam mo kasi ang kahihinatnan ng isang taong walang relasyon sa Panginoon. Diba? So here we can say that God used people who brought you this far. And we need to thank God for their lives. We need to thank those people. Maaaring ngayon hindi na siya connected sa'yo. Pero dahil dun sa tao na yun, nakarating ka sa biyaya ng Panginoon kung nasaan ka ngayon. Diba? Just imagine how good our God is. No? Meron mga taong nag-toil sa buhay mo. Naghirap. Alam mo yun, parang let's say, minsan, hindi sila okay. Di ba? Meron din sila mga personal na problema. Pero yung pag-aasikaso sa'yo, wow. No? Kaya lang kapatid, sa lakad natin sa Lord, ito po ang reality ha. Habang tumatagal tayo sa pananampalataya, yung pag-aalagang ginagawa dati ni kapatid, itry mo naman na ikaw ang mag-alaga. Bakit? Kailangan nating lumago. Hindi pwedeng 30 years na tayo rito, tayo pa rin ang inaalagaan. Si kapatid di na nakahayo. Bakit? Kasi ikaw palagi ang inaakay niya. Alam mo 30 years ka nang nandyan, eto yung upuan para sa'yo. Ina-usher ka ng ganyan, tinatransport ka. No? Kapatid, kailangan nating mag-take ng something na kung saan matutuwa ang Panginoon. And part of it is our maturity in our walk as a Christian. Really minsan ang maturity kasi hindi nangangahulugan na parang, hindi na yung nagagalit. No? Kasi matured na siya. No, it's not like that. Ang maturity po natin sa Panginoon is something na masasabi natin na may growth. Alam mo yon, whatever it is, hindi ka na mabilis nagagalit. Whatever it is, nakakapag-isip ka na more than na nakakapagsalita ka. No? Lahat ng bagay na yon natutunan natin sa biyaya ng Panginoon. And number 3, we need to bend our knees. No. In Luke chapter 17, verse 16, he fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. Na any time of the day, yung gratitude na mararanasan natin, once we fell to the ground, wala kayo bang pwedeng gawin kundi magpasalamat sa Panginoon? Lord, salamat. Bakit? Kasi kahit na ganito ang nangyayari sa buhay ko, nananatili kang tapat at hindi nagbabago sa buhay ko. No? Yung katapatan na yung kapatid, actually, mahirap siyang i-describe. Parang goodness yan No, you know that God is good. Pero mahirap siyang i-describe sa buhay natin unless talagang maramdaman mo yung outpour of the power of the Holy Spirit. So kneeling is a symbol of humility. Acknowledging Him for His goodness. What Satan does not know, we choose to be thankful and grateful above all. Yun yung hindi niya alam Alam mo yun yung nagpapasalamat ka in spite the fact na lahat binigay na ng kaaway sa'yo No, may sakit ka na. Let's say, parang hindi ka pa naging maayos sa family mo, ang gulo-gulo. Tapos ang ministry mo, talagang nilalagyan ka pa ng mga pabigat. No? Pero nananatili ka pa rin masaya. Actually, there's power in a Christian when a person or a believer bend his knees. Doon tayo mas malakas, kapatid. No? Tuhurin natin. Huwag nyo basta-bastang labanan. Tuhurin nyo. Bakit? Kapag lumuhod ka at dumulog ka sa Panginoon, makikita mo yung power na minsan you are connected to the one na nagbigay sa'yo ng buhay. So, thank you, no? Thank you, Lord, for opening doors. Actually, ito talaga yung bagay na kailangan natin ipasa sa generation na meron yung ating mga anak. Bakit? Kasi iba yung taong mapagpasalamat Di ba kagaya nga sabi ko sa inyo kanina, ito yung nagbibigay sa atin ng sense of relief. No?
So before I end, I just want to have this, let's say, mga testimonies, no? Hindi naman din karamihan, no? 19 years ago, in the second year of our marriage, we prayed for ate. No, we prayed for ate. We never know we will have her, but thankful God fueled up the flame in our faith. We just continue to stay in the business, in the ministry after 6 years. Maaring sabihin ng iba, 6 years, maiksi yan. Pero kami po kasi ang naghintay. Alam mo yun, kami ang nagpapatingin. For that 6 years, kapatid, walang humpay ang pagpapatingin namin. Until such time, mommy is crying. Alam mo yun, wala na, hindi tayo pagkakalooban ng Lord. I'm not saying na minsan, kapatid, yung nangyari sa amin can also happen to you. Surely, it can happen to you. No? Sa ibang package naman. Kasi ang package na binibigay sa atin ng Lord is perfect. Minsan, kung ano yung kagustuhan natin, iba ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya yung sinabi ko kanina, open our eyes for something na magbe-benefit tayo at magiging masaya tayo dun sa lakad natin sa Lord. Hindi pwedeng yung natanggap ni kapatid, dapat matanggap mo rin. Hindi. Sometimes, God is giving you a special package na ikaw mismo matutuwa pag in-unfold mo na yon. No? So those are the things, no? We trust Him yun lang yung nakita namin pwede namin gawin, no? Kami ni Mami, let's trust the Lord. Maaaring yung iba narinig na to, pero still, this is still a testimony for us. So, nagpasalamat lang kami, no, sa kung anong meron. Naging busy kami sa ministry. But one thing or another, after 6 years, lumabas si Shekinah, not because of the doctor, not because of the anything, but it is because of the greatness and goodness of God. No? Second thing, I lost my mom at a very young age, 42 years old. No? But then I am thankful, bakit? Dun sa 42 years na sinamahan ako ng nanay ko, naramdaman ko yung halaga at hirap ng isang magulang. No? Kaya every now and then, pag tumatay ako rito, I salute moms. No? We are not here because of you. Kumbaga, hindi ko rin naman sinasantabi yung mga tatay, pero iba ang nagawa ng mga taong nauna na sa atin na talagang kung sasariwain mo. Lord, salamat. Maaring wala na si mami ngayon, pero may dahilan bakit ako nakatayo sa harap nyo. At isang dahilan yon yung nanay ko. No? Hindi ko pwedeng tignan yung death na tapos na eh. Maaring tapos na pinahiram siya sa akin ng Panginoon kasi everything is stewardship. We need to manage everything here on earth ng ayon sa kalooban ng Lord. Work, dapat i-manage mo yan, kapatid, na kung saan si Lord ang makikita. Hindi yung pagpaparami lang ng pera. No? So I am grateful. No? I am grateful for that 42 years old. And you know what? Binigyan ako ng Lord ng mas maraming spiritual mothers. Binigyan ako ng Lord ng families like you guys na nasa harapan ko. Na every now and then, meron akong mga nanay na pwedeng tawagin dito. No, meron akong mga ate na matatanda sa akin. Na, hindi lang yun eh, package nga eh. Hindi lang nanay. Sa akin, biological mommy ang nawala. Pero sinustain ng Lord yon by putting spiritual moms, spiritual fathers, spiritual brothers and sisters. And for me, I am grateful, forever grateful for those people. No? Number 3, for the last, lost my job after 17 years. Sabi ko, no, last 2022. 17 years, kapatid. Hindi yun maiksing panahon. Sabi ko, Lord, paano na to? Hindi ko alam. Nagmi-ministry ako. But then, I thank the Lord. Why? Kasi I have co-pastors. I have people. I have my small group. Na nabigay talaga sa akin ng encouragement. Even most of all, I have my families. Na talaga nakita kong nawala man ng work, saglit. Meron akong pamilya eh. Na alam mo yun, mas mahirap mawala to kesa doon sa trabaho. Kaya sometimes, kapatid, we need to open our eyes, we need to open our lips, we need to bend our knees. Kasi ang blessing ng Lord is just 1/16 lang ang pagitan, gahibla lang ang pagitan para hindi niya ibigay sa'yo. So kung wala man ngayon, pasalamat ka pa rin. Bakit? Hanap ka ng mga bagay na pwede mo ipagpasalamat sa Lord. Kasi ang kabutihan ng Lord, hindi nababase dun sa kailangan niyang sagutin sa'yo. Ang kabutihan ng Panginoon, nakabase dun sa katotohanan na ako ang magbibigay sa'yo, siksik, liglig at umaapaw sa ayaw mo at sa hindi. Na kahit na magmatigas ka ngayon, kapatid, ang pag-ibig ng Lord ang susungkit sa'yo para makita mo ulit siya sa buhay mo. Di ba? So, saan tayo, di ba? Parang, Lord, sobra-sobra na.
No? So even though hindi natin nakikita, no, waymaker, even though I cannot see it, even though I cannot feel it, we never stop praising and thanking God. He is our waymaker, miracle worker, promise keeper. He is the God whom we praise. Thank you, God, for the character built within me. Thank you, God, for the courage you put in my heart. Thank you, God, for the consistent faith in my life. Because you are the one who sustains me, the God who is with me and did not leave me. No? So itong pagpapasalamat na to, kapatid, kahit ilang salin lahi, gagawin at gagawin yan pagkat ang Diyos ay mabuti. At ang biyaya niya ay sapat sa buhay mo. Amen? Ang sarap, no? Ang sarap pag nilay-nilayan ang kabutihan ng Lord. Hindi, no? Pag talagang when we say God is good all the time and all the time God is good, that's it. Hindi natin madidescribe ang kabutihan ng Panginoon. Amen? That's whom we are praising sa mga oras na to. Amen? Shall we all rise up? Let us pray. Father God, salamat Lord sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa aming salita. Indeed, Lord, mga salitang ito na pagninilay-nilayan namin, Lord, as we leave this place. Indeed, Lord, our heart is full sa mga pasasalamat, Lord, na ginawa mo sa buhay namin. Lord, maganda man or hindi, still a challenge for us to seek you more. Lord, open our eyes, open our lips, and help us to always bend our knees dun sa mga kaganapan po, Panginoon, sa mundong to. Indeed, Lord, this world is so tough, but you are tougher than what we are experiencing. You are big than any problems that we have, Lord. Lord, as always, we want to focus on this problem solver. We want to focus on the blesser, oh God. Not on the one being blessed, but on the one who's creating everything good sa buhay namin. Lord, forgive us. For so many times, we fail. Hindi namin nakikita, Lord, yung kapangyarihan ng galaw ng inyong mga kamay. Masyado kami nag-focus most of the time, O Father, dun sa bagay na makukuha namin. But then this time, Lord, we want to bless, Father, you. You know the condition of our hearts and we want to open our hearts, O Lord. Na ikaw naman, Panginoon, ang mapagpala namin sa buhay namin. For so many times, O Lord, gumawa kami ng sarili naming lakad. And even right now, nakakilala kami sa inyo, Panginoon. Meron pa rin kami mga sariling lakad. But then, salamat, Lord, for because of your love, everything is set in us na kailangan naming palaging bumalik sa biyaya at habag na nanggagaling sa inyo. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Father, for this year. Indeed, Lord, isang buwan na lang, Panginoon. Tapos na ulit ang 2025. And we believe, Father, kung ikaw ang naging Diyos last COVID, ikaw ang magiging Diyos ngayon. At ikaw ang magiging Diyos sa 2026. Salamat, Panginoon, for sustaining us, mga bagay na hindi namin nakikita at na ipagpapasalamat. But then, Lord, you did what you need to be done in our lives. And you're still doing it because you know what's the best for us. Maraming salamat, Lord, for teaching us to always trust you. And not just only that, for teaching us to obey what you want us to hear. Maraming salamat, Lord, for this church. Salamat po sa mga kapatid namin who's working in and out of the ministry. Salamat po, Lord, sa mga co-pastors na meron kami. Indeed, Lord, our leaders here are not perfect, but then you are. And we will focus, Panginoon, dun sa perfection na meron kayo. Because out of our imperfection, it is still perfect in your own eyes. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. And indeed, Lord, samahan mo kami, O God, for this week. I know and we know it's been tough, but you are good. And through that, Lord, we will rely on that goodness and faithfulness na nanggagaling po sa inyo. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Salamat po sa inyong salita at sa lahat ng kaganapan sa aming pananambahan. Maraming salamat po. And all of these things we ask in the matchless name of our Lord Jesus Christ. And all the children of God will say, Amen and Amen.